bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Philippines. Welcome ho sa programang Hanap Buhay Diaries. Ako pa rin ho ang inyong nakakasama ngayong gabi. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, ang bilis ng panahon na. No nakaraan lang, celebrate tayo ng bagong taon. Ngayon, January 10 na agad. Kamusta ho ang inyong January so far? Kamusta ho yung mga deboto nating nakikinig ngayong gabi? Kayo ho ba ay nakabawi na ng pahinga? I'm sure karamihan sa inyo nagbabawi pa dahil nga sa batay na rin sa coverage ng DZRH sa Traslasyon 2026. Ito pala ang pinakamatagal na traslasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. 30 hours and 50 minutes and 1 second to be exact. Yan ang itinagal. Diba? Sobrang taliwas doon sa target ng ating mga otoridad na sinabi na target nilang matapos within 15 hours. May ilan pa nga nagsabi na kung kayang i-cut pa into 12 hours. Napaka-ironic, halos doble yung tagal ng traslasyon. Anyway, back to regular programming ho tayo dito sa Hanap Buhay Diaries. Diba, hindi lang natin pinag-uusapan sa programang ito yung literal, diba, yung mga about sa trabaho, yung sahod, promotion. Diba, pinag-uusapan ito natin dito yung human side ng pagtatrabaho, yung mga thoughts na pumapasok sa ating isipan.
At yung mga problema na pangkaraniwan nating kinakaharap pero hindi naman madalas na pag-uusapan in general public. Anyway, may mga pagkakataon siguro, lalo na ngayong 2026, bagong taon. I'm sure marami sa inyo yung nagkaroon ng growth sa trabaho, nakatanggap ng promotion. Kung hindi man directly na-promote sa trabaho, nadagdagan yung kanilang workload. Diba? Tignan natin sa positive side, ibig sabihin mas pinagkakatiwalaan ka ngayon ng management na ikaw ay ginawa ng leader ng inyong team, binigyan ka ng mas malaking responsibilidad. Diba? Siyempre, at first, parang thank you, ganon. Kasi pinagkakatiwalaan ka ng management. Pero right after ibigay sa'yo yung responsibilidad, pagbalik mo sa yung desk, imbis na matuwa, lalo kang kinabahan. Diba sabi ng utak mo, parang nakachamba lang naman ako dun sa previous task. Tapos ngayon, binigyan na ako ng mas malaking role. Di madidiscover nila na chamba lang yon. Makikita nila na wala naman talaga akong alam. Baka mapahiya ako. Ang tawag ho dyan ay impostor syndrome. Yan ho ang pag-uusapan natin tonight. Dito pa rin sa Hanap Buhay Diaries. Anyway, ang imposter syndrome, yan ho ay batay sa naging pag-aaral ng dalawang psychologist, sina Pauline Clance at si Susan, ano babasa dito? Susan Imes. Diba? Sa study ho nila sa International Journal of Behavioral Science, nasa 70% ng mga tao ang nakakaranas niyan, imposter syndrome. Diba? Ibig sabihin nila parang fraud ang tingin nila sa sarili nila. Hindi lang to kasi sa sa mga newbies, no. Even si Albert Einstein, nararamdaman nila yung parang hindi naman nila deserve yung mga recognitions, yung mga promotion na natatanggap nila, yung atensyon na nakabaling sa kanila. Kasi parang sa tingin nila, kailan kaya malalaman ng general public o ng pasimplihin natin, kailan malalaman ng mga katrabaho mo na nagpapanggap ka lang? Nagpapanggap in a sense na parang hindi naman totoo yung skills na naipapakita mo, chumachamba lang, di ba? So ngayon, bakit ba kung noon nangyayari yan sa mga ordinaryong tao, di ba? Nangyayari na yan noon pa. Pero ngayon, bakit parang mas nagiging malala ang imposter syndrome? Simple lamang ho ang sagot dyan, dahil po yan sa social media, di ba? Nako-compare kasi natin madalas yung ating buhay sa buhay ng mga social media influencers. O kahit nga hindi sila social media influencer kahit sa mga friends lang natin, mga mutual friends natin sa iba't ibang social media platform. Sila kasi very vocal sila, very present sila sa social media. Ina-upload nila kung ano yung mga achievements nila sa buhay. So pati yung mga day-to-day activities nila. So tayo, nako-compare natin. Nakita natin yung updates ng ating mga batchmates. Yung isa manager na, yung isa pa-travel na lang. So tayo, nako-compare natin yung day-to-day activities din natin. Na araw-araw ka nagtatrabaho, commute, trabaho, uwi sa bahay, tulog. So yung mga moments na pagod tayo at nagkakamali, yun yung nagiging natin kino-compare natin dun sa parang perfect life ng mga social media influencer, which is in reality hindi naman laging ganun din ang kanilang buhay, 'di ba? Feeling natin behind tayo sa mga kaganapan na sila na figure out na nila yung buhay nila, pero tayo nandito pa rin, parang medyo stuck. Pero in reality, again, lahat ho tayo ay work in progress. Ngayon, ang masakit sa imposter syndrome, ang
inaalis ito yung joy, yung kasiyahan doon sa mga achievements na natatanggap natin. Diba? Imbes na mag-celebrate tayo, i-celebrate natin yung mga big wins. At of course, yung mga small wins na rin, nagiging anxious tayo, natatakot tayo, na baka isang pagkakamali lang wala na ulit tiwala ang management sa'yo, yung mga katrabaho mo, na mababaliwala lahat ng mga naging achievements mo in the past. So yan ho yung imposter syndrome na tinatawag. To make it short, kahit feeling mo nagpapanggap ka lang, kahit na totoo naman na may skills ka talaga, may kakayahan ka talaga, kaya ka nga pinagkatiwalaan ng boss mo. Anyway, sa pagbabalik ho natin, pag-uusapan natin ano ba yung 5 uri o 5 phases ng imposter syndrome. Alamin natin kung nasaan kayo doon. Baka kung nararanasan nyo din yung ganito, yung imposter syndrome, alamin natin alin kayo doon sa 5. At of course, hindi lang natin aalamin yon. Pag-uusapan din natin ano yung mga dapat gawin, ano yung mga change, pagbabago sa ating mindset para maiwasan natin yung ganyan, para magkaroon tayo ng proper na celebration sa mga naging achievements natin, lalo ngayong bagong taon, ngayong 2026. Anyway, wag kayong aalis. Magbabalik ko ang programa ang Hanap Buhay Diaries. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Oras na natin, 7:15 ng gabi. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro
mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Nagbabalik ho ang programang Hanap Buhay Diaries. Ako pa rin ang inyong kasama. Ito ho si Kyle Bulias and these are H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanina ho, pinag-usapan natin yung feeling na parang kahit ang laki ng achievement mo sa trabaho, parang hindi mo naman deserve. Yun ang tingin mo. Hindi mo deserve. Kahit na pinagkatiwalaan ka na ng management, binigyan ka ng bagong role, higher role sa inyong trabaho, feeling mo hindi ka naman nararapat para sa posisyong iyon dahil parang nakachamba ka lang naman. So kung kayo ho ay ganyan ho yung nararamdaman nyo sa inyong trabaho, pakinggan ho ninyo ito, baka isa kayo dito. Ayan. So ang pinakauna rito, ang tinatawag na the perfectionist. Ayan. So from the word itself, from the word perfect, diba? Sila yung mga tao na kunwari sa isang exam, out of 199 ang kanilang score. Yung 1, yung nag-iisa nilang pagkakamali, yun ang iisipin nila buong gabi. Diba? Para sa kanila, yung success, hindi lang sapat na successful. Kailangan flawless. Walang pagkakamali, walang typo sa kanilang mga email. O kung nagkaroon man ng typographical typo error, para bang ang laki nung kasalanan nila sa buhay. Na parang kailangan na nilang masisante, 'di ba? Ganun sila ka-perfectionist kung tawagin. Yung isa namang uri ng imposter syndrome, yung tinatawag na the natural genius. Sila yung mga nung kabataan nila, ang turing sa kanila ay gifted child. Kasi syempre dahil nga ganoon ang tingin sa kanila, sanay sila sa compliments. Na yun ang tingin sa kanila, advance yung kanilang mga skills. Kaya nung pumasok ngayon sila sa corporate world at nakaranas, 'di ba, ng hirap, feeling na nila bobo. Bobo yung tingin nila sa sarili nila. Mindset nila, dapat alam na nila agad yan. Sa unang try pa lang nila, tama agad. Diba? First day of work pa lang, kailangan alam na nila lahat. Kasi nga, yun ang tingin sa kanila, yun ang perception nila, yun ang kinalakihan nila. At yung pangatlong uri naman ng imposter syndrome, yung tinatawag na the soloist. Sila yung the word itself again, solo lang, solo flight lagi. Kaya nila ito ng mag-isa. Feeling nila kapag humingi sila ng tulong, ang hina-hina na nila, hindi na sila competent. Ayaw nilang mag-delegate ng trabaho, ayaw din nilang magtanong. Kailangan nilang i-figure out ang mga bagay-bagay sa kanilang sarili lamang. Yung ikaapat naman ay tinatawag na the expert. So bago sila mag-apply sa isang trabaho, kailangan kompleto nila yung certification para dito. 'Di ba? Kailangan dumaan muna sila sa matinding training para doon sa isang trabaho, kasi feeling nila kailangan nilang malaman lahat bago sila maging worthy doon sa posisyon na gusto nilang makuha.
At yung pinakahuli naman yung the superhuman. Sila yung mga nag-overwork daw para itago yung kanilang insecurity. Sila yung unang pumapasok, pero sila din yung huling uuwi. At bukod dito, sila din yung laging naka-oo sa lahat ng trabahong ibinabato sa kanila. Kahit na exploited na sila kung tutuusin. Kasi feeling nila, kailangan nilang patunayan na may gusto silang patunayan na deserve nila yung posisyon na to. Pero dahil nga may imposter syndrome sila, feeling nila hindi pa rin nila deserve. So, nauulit. Diba? It's a cycle. So, ang ending exhausted sila. Pagod sa trabaho. Pati yung kanilang utak pagod din. Diba? So, alin ho kayo doon? Kasi kung kayo ho ay may imposter syndrome, importante ho na malaman nyo alin kayo dito sa 5 ito. Ikaw ba yung perfectionist na kailangan tama lahat? Kapag nagkamali ng isa, katapusan na ng mundo? Ikaw ba yung the natural genius na ayaw mong patawarin yung sarili mo sa pagkakamali dahil nga simula pagkabata mo, ang tingin sa'yo napakagaling mo? Ikaw ba yung soloist na ayaw humingi ng tulong sa iyong mga katrabaho? At ikaw ba yung the expert na kailangan well-trained ka na bago mo gawin yung isang bagay para hindi ka magkamali? O ikaw yung superhuman na talagang ino-overwork mo yung sarili mo kasi gusto mong mapatunayan na karapat-dapat ka dun sa trabahong meron ka? So, kailangan nga natin malaman yung alin kayo doon sa 5 para alam natin paano natin siya susolusyonan. Diba? Meron tayong mga, ano lang naman to, mga simpleng hack kung tawagin. Para maiwasan yung nafe-feel mong fraud ka doon sa achievements mo, hindi mo deserve yung promotion. So, una rito, yung kapag feeling mo, hindi mo deserve yung achievement na yan, maglista ka ng 3 facts. 3 katotohanan na nagpapatunay na magaling ka naman. Ano yung mga projects na natapos mo sa trabaho? Hindi naman kailangan perfect. Again, kailangan ano yung mga natapos? Like, natapos on time. Na nakapag-submit ka ng deadline mo on time o early pa nga. Ano yung mga problem na na-encounter mo at na-solusyonan mo? Diba? Yung feelings, hindi naman siya facts agad. Kasi minsan, questionable rin yan. So, ang titignan natin yung resibo. Pangalawang hack, instead of faking it, diba? Meron kasi tayong fake it till you make it. Isipin natin na we're learning in public, diba? Hindi naman natin kasi kailangan malaman ang lahat ng bagay sa pinakaunang araw ng iyong trabaho. Diba? Ang kailangan natin, ang pinakamahalaga dito, yung lakas ng loob para matuto. Diba? Dapat open tayo sa pagkatuto. Okay lang naman na magkamali as long as natututo tayo para hindi na natin mauulit yung pagkakamali na yon. At of course, ang last hack natin for tonight, mag-open up tayo sa ating mga katrabaho. Pwedeng sa yung colleagues mo or kung close naman kayo na manager mo, why not open up to them, diba? Minsan magugulat tayo na sila din pala nakakaranas din ng imposter syndrome kahit na mataas na yung kanilang posisyon. Makikita natin na tao din sila, naranasan din nila yung ganitong phase ng kanilang buhay. Ngayon, once kasi na na-open up natin yung ganitong bagay sa ating mga kasamahan, nawawala yung power nito over us, diba? Yung imposter syndrome kasi, ano yan parang growing pains. So, kailangan natin mag-step up para sa ating bigger version ng ating mga sarili. Kasi, ang success naman ay hindi siya pagiging perpekto. Diba? Very cliche, diba? Wala namang taong perpekto. It's about showing up, diba? Lalo na kahit natatakot tayo, ang importante, nag-show up tayo, sinubukan natin. Sabi nga sa isang pelikula ngayon, hindi ko na babanggitin yung title, pero
mas malaki yung regret kapag hindi mo sinubukan yung isang bagay kaysa doon sa ang horror na mararamdaman mo kaysa doon sa never mo naman talagang tinry. Kasi since hindi mo nga siya tinry, you'll never know. Diba? Magkakaroon ka lang ng mga what ifs, lalo ka lang mumultuhin. And that's it for our tonight's episode. Kung kayo ay, kung nagets nyo ho yung 5 phases ng imposter syndrome, hopefully, ma-apply nyo ho yung mga hack na tinuro natin tonight para kahit paano maging bearable ang ating pagtatrabaho. Once again, ito ho ang Hanap Buhay Diaries. Sa mga young professionals na nakikinig ho sa atin ngayon, deserve nyo ho ang natanggap ninyong promotion. You deserve a seat at the table. So maging proud ho tayo sa mga achievements natin tonight. O mga achievements nyo. Magpapaalam na ho kami at muli ito ho ang Hanap Buhay Diaries. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay, batiin ko nga lang saglit ang ating mga viewers at listeners sa ating Facebook Live. Magandang gabi kay Ivy Gutierrez, kay Jericho Ferrer, kay Ma'am Teresita Atienza. Magandang gabi din kay Lay Pujeda. Susunod na ho ang programang Lunas. Nakakasama niyo po dyan si Ma'am Elanie Benson. Oras ho natin, eksakto yung punto, alas 7:30 ng gabi. Sa loob